Ang nakakatakot po sa mental illness and mental struggle, minsan nagsasuffer na yung katabi mo, hindi mo pa alam. Some people who are struggling with mental illness are struggling on the outside, but actually broken from the inside. At ang ating objective, mga kapatid, is for us to find a biblical solution so that we can find victory over our mental health. Kumbaga, merong mga medical solution, merong mga natural solution, pero I'm not a doctor, hindi ako therapist. I cannot suggest some things like that. But what I can show you right now is the biblical solution. How can we overcome the mental struggles that everyone are facing? Because the next battle that you are going to face may not be a nuclear war. Ang next battle na iyong pagdadaanan ay maaaring hindi war ng world war, kundi yung war within your mind. Because the battleground is in the mind. There are battles between our ears. It's very important na kung ang labanan ay nasa isip, kailangan meron tayong sound and sensible mind. Ang kalooban ng Diyos, hindi ka magkaroon ng sick mind. Ang gusto ng Lord, magkaroon ka ng sound mind. Because our life is the expression of how we think. Kung paano ka mag-isip, yun ang magiging outcome ng iyong buhay. Kahit ikaw ay may good moral, kahit ikaw ay may good character, pero kung wala kang good mindset, you will never have a good life. Ang nakakalungkot, yung isip natin that is supposed to be one of the most powerful arsenal and weapon that we have is the same thing that is holding us hostage para magawa natin ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Our mind is so powerful. And ang objective natin for today is not just to encourage you to think positive. Thinking positive will not transform your life. It will improve your life, but I believe that the best way for us to transform our life is to transform our mind. Everybody say mindset. Importante ito, mga kapatid, that even the mindset of our church and the mindset of the churches in the body of Christ, na magkaroon tayo ng tamang perspektibo how to deal and how to face this enormous battle that the body of Christ are facing. Bakit, mga kapatid? Because ang daming tao ang nagsasuffer ngayon. Maraming tao ang nagsasuffer mentally. Many Christians are suffering mentally. And you will be surprised that even pastors, leaders, church members are suffering from within. And I know for the past years, we've not been vocal about this, pero ngayon we are trying our best sa ability and grace na binigay ng Panginoon to talk about this in the church so that every one of us will find solution, biblical solution, to the struggles that we're facing. Ang nakakapanatag ng loob naman is that even our biblical heroes have faced mental struggle. Si David dumanas nito, si Elijah dumanas nito, si Jeremiah dumanas nito, si Moses dumanas nito, si Job, si Jonah, si Naomi, lahat na itong mga kilalang biblical heroes have faced mental struggles as well. Bakit natin ito pinag-uusapan? Because, ang sabi nga ng survey, depression is the leading cause of suicide nowadays. Depression, extreme sadness, prolonged sadness. And I know at this generation, ang dali nating bitawan yung salitang depressed ako, nalungkot lang ng konti, depressed ako. Pero ang tunay na isang tao na may medical condition of depression, it is a result of prolonged sadness. Yung kalungkutan na hindi matapos-tapos, at ang sabi ng survey, depression ang leading cause ng suicide. At ang nakakalungkot, even Christians are committing suicides. And I've known pastors who have committed suicide. And I almost committed suicide. And first things first, I want to address this issue that many Christians believe na ang isang taong nag-suicide will automatically go to hell. Have you heard of this teaching? The Bible does not support that kind of teaching. Hindi sinabi ng scripture that anybody who committed suicide will go to hell automatically. Why? Because may mga tao that they don't have the ability to decide for themselves. Lalo yung may mga mental sickness talaga, they don't know what they are doing. Amen? Now, let me just say this to you. Suicide is a serious sin because I believe that suicide is an insult to the creation of the Lord. But the Bible does not support that every Christian who committed suicide will automatically go to hell. Amen? I just thought that somebody needs to hear that. Amen? Why is it important? Because what you suffer, anumang suffering na iyong pinagdadaanan, financial, relational, emotional, what you suffer doesn't define who you are. Amen? Hindi porket bumagsak ka, you are a failure. Hindi porket nagkamali ka, you are a mistake. What you suffer doesn't define who you are. So when you are going through depression, when you are going through extreme sadness,
Usually, we associate depression as weakness. Kaya ka depressed, mahina ka kasi. O kaya ka depressed, demonic ka kasi. Some are even thinking like that. But depression, by definition, depression is actually a result of an unmet need. Merong pangangailangang hindi na solusyonan. That's why it resulted, nagsimula sa sadness, na nauwi sa depression. And many people are asking me, Pastor, bakit kung paano nagiging vocal tayo ngayon sa panahon natin, but unfortunately, some people are suffering or going through depression in silence. Nagugulat ka na lang, bigla nilang binawi ang kanilang buhay. Magugulat ka na lang, bigla silang gumawa ng isang bagay na nakakalungkot. Because I believe, mga kapatid, that many Christians and many people are suffering from mental illness is because of the stigma, because of the shame. Nahihiya kasi sila kasi ang connotation natin sa ating culture at sa ating religious organization is that kapag depressed ang isang tao, kulang sa prayer yan. Kapag ang isang tao ay depressed, ay kulang sa panalangin yan. You should pray harder, you should worship harder. Kaya ang mga tao tuloy, as a result, they just hide their depression and they're just fake their depression. I'm not saying na ganyan ang ating simbahan, pero some of you, if not many of you, know my story na nung dumaan ako sa depression, tinago ko din for many months. Because natakot ako mahusgahan ng ibang tao na pastor ka pa naman, ba't mo nararanasan yan? In fact, it's a tie. Kasi ako din nagtatanong kung bakit ko nararanasan, samantalang nananalangin naman ako, nagbabasa naman ako ng Bible, but because of the overwhelming pressure maybe that I face, I've gone through depression. I thank the Lord because God sets me free. Hindi ako gumawa ng permanent solution sa temporary circumstance. That I trust the Lord that God will see me through, na mapagtagumpayan ko ang lahat ng aking mga pinagdaanan. Nakakalungkot ngayon, pag may mali sa katawan natin, nagpapatingin tayo sa doktor. Masakit ang tiyan ko, pa-check up tayo. Masakit ang balakang ko, magpa-check up tayo. If something is wrong with your body, ang tendency natin is magpa-check up tayo or tulungan natin siya. Pag ang isang taong may sakit, di ba, nilalapitan natin, sige sis, magpahinga ka muna sis, pahinga ka muna sis, ha? Pahinga ka muna, magpalakas ka. Pero if something is wrong with our brain, nilalayuan ka nila. Huwag ka lalapit dyan, baliw yan. Huwag ka lalapit dyan, iba mag-isip yan. Napansin niyo mga kapatid, parang meron tayong unfair treatment sa mga taong dumaraan sa mga mental struggle. If something is wrong with our body, ang sasabihin ng mga churchmates mo, sige sis, magpahinga ka na lang. Magpahinga ka muna because God wants us to rest. Isa yan sa mga 10 commandments we should follow. Pero pag isang tao ay umamin sa isang church, I'm depressed. Ba't ka depressed? Hindi ka ba nananalangin? Hindi ka ba nagko-quiet time? Hindi ka ba umaattend? Baka naman pinapeket, pinaplastic mo lang ay yung relationship sa Panginoon. Kaya mga tao ayaw na nilang sabihin ng kanilang struggle is simply because they are being judged left and right. Unfortunately. And sa verse na binabasa natin, it is very clear na sinasabi ng Scripture na lahat ng battle na ating pinagdadaanan, we are not wrestling against the flesh. But we are, nakikipaglaban tayo against principalities and authorities na ang sabi ng Scripture dun sa part na binasa natin, na sabi nga doon, take every thought captive to obey Jesus Christ. The solution for us to destroy the arguments and to destroy the lofty opinion raised against the knowledge of God is to take our minds captive. Ibig sabihin, kung ang ating isip ay inalipin ng depression, balik na rin natin. Allow our minds to be captive with the obedience that we have in Jesus Christ. Anong ibig sabihin ng take your thought every captive? Lagyan mo ng filter. Yung gripo, nilalagyan mo ng filter para yung dumi hindi makalusot. Ganon din sa ating kaisipan because we cannot control what we see, but we can control our second look. We cannot control what comes into our mind. We cannot control what comes into our mind, but we can control what stays in our mind. Take every thought captive. Ibig sabihin, filter your mind. Filter the input. Ano man pumapasok, i-filter mo muna. Challenge that mindset. Huwag mo kagad entertainin. Sa bahay nga, pag may kumakatok sa pinto nyo, ang tanong nyo, sino yan? Pero minsan sa isip natin, pag may kumatok, pinapapasok mo agad, pinagmemeryenda mo agad, pinataba mo pa. Tapos ngayon nahihirapan kang paalisin kasi nasanay na siya doon. Ano ang sabi ng Scripture? Take every thought captive. I-trap mo, i-regulate mo, i-control mo, i-seize mo. Ang sabi rin ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 5, don't think thoughtlessly. Huwag kang mag-isip na parang hindi ka nag-iisip. If you know what I mean, nangyayari ba yan sa inyo minsan? Na may mga ginagawa tayo sa buhay natin that we don't think it through. May mga pinopost tayo sa social media na hindi natin napag-isipan. And because of that, ang naging consequences sometimes is that it's robbing you of your peace. Sometimes hindi mo mafi-filter agad, hindi mo makokontrol ang sinasabi ng kaaway sa'yo. Because if you are struggling, mas maingay si Satan kaysa sa Diyos minsan.
Mas madalas natin siyang marinig. Mahina ka. Makasalanan ka. Oh, sisimba-simba ka pa dyan sa Jesus is alive na yan. Makasalanan ka naman. Mag-stay ka na lang sa bahay para at least kung mapunta ka man sa impyerno, nakapag-aircon ka na sa inyo. Eh kung i-entertain mo yung ganung thought, you will not grow. If you will entertain these thoughts, it may result to something that you will regret forever. Lagyan mo ng filter. Hindi lahat ng pinifeed ng kaaway sa iyo, kailangan mo. You don't need everything that the devil feeds. Hindi lahat ng pinifeed sa iyo, i-filter mo. Ano ang filter? Kapag sinabi sa iyo ng kaaway mahina ka, no. Ang sabi ng scripture, let the weak say, I am strong. Filter it. Kapag sinabi ng kaaway sa iyo, you are a mistake. No, I am the righteousness of God in Christ. Amen? Ang sasabihin ni Satan sa iyo, kinalimutan ka na ng Diyos mo, hindi ka mahal ng Diyos mo. No, I am loved. I am redeemed. I am forgiven. I am chosen, not forsaken. I am who God says I am. I am a new creation. I am being set free. I am blameless in the sight of God because as Jesus is, so am I. Sabi mo sa katabi mo, you are redeemed. Sabi mo sa kabilang katabi mo, you are chosen, not forsaken. Hallelujah! Glory to God. Amen. But again, I acknowledge, it's easier said than done. Marami nagsasabi sa'yo, madali lang yung sabihin, Pastor, pero mahirap i-execute. Kasi nga mga kapatid, sometimes akala mo, you are doing really fine. And you're doing really okay. Kahit hindi ka driver, naranasan nyo na ho ba, na kapag nagdadrive kayo sa highway, kahit hindi kayo yung driver, may na-encounter kayong mga sasakyan na pagewang-gewang. Ano ba to? Lasing ba to? Ba may mga ganun tayo? Lasing yata. Nag-judge ka lang nga, lasing yan. Di ba? Kasi pagewang-gewang siya, walang mali sa sasakyan. Umaandar yung sasakyan. Makintab yung sasakyan. Malinis yung sasakyan. Hindi flat yung sasakyan. Maayos ang takbo ng sasakyan. Pero yung behavior ng sasakyan will tell you something is wrong on the inside. What am I saying, mga kapatid? Maaaring sabihin natin, okay naman siya. Tingnan mo, nag-function pa siya. Maayos naman siya. Pumapasok siya sa work. Nagsisimba naman siya. But the behavior, the language will tell you there is malfunction on the inside. May mali sa nangyayari sa kanyang behavior. Walang sugat, walang gasgas. Hindi mo masabing may sakit, pero yung malfunction is on the inside. Bakit? Many of us are struggling in quietness because we're ashamed. Nahihiya tayo because we feel weak. At ang solusyon ng marami sa atin, pray harder. Pray longer. Worship harder. But I'm here to tell you as your spiritual father, spiritual papa. I'm here to tell you as your spiritual papa, dapat ang GSMNB Global Family, we are willing to listen. We are willing to listen. Huwag kagad natin i-tune out. Huwag kagad natin magkaroon ng prejudice. Dapat matuto tayong makinig sa kanila and that the church will provide hope and that the church will point them to Jesus Christ. How can we help as a church? Because gusto ko lang sabihin sa lahat sa atin na nag-struggle sa fear, sa doubt, sa shame, sa anxiety, sa depression, or even mental sickness like PTSD, schizophrenia, o bipolar disease, gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid na help is always available. Help is always available. Meron laging tulong na available for us. Ang paghingi ng tulong is not a sign of weakness. It's a sign of wisdom. It's a sign of wisdom. God is giving you wisdom to ask for help. The moment that you humble yourself and say, I think I need help, is a sign not of weakness. In fact, it's a sign of strength. It's a sign of wisdom that God gave you, that you acknowledge your limitation and you acknowledge you cannot do it on your own. And as a church, our role, ang papel natin bilang magkakaibigan, magkakapamilya sa ating simbahan is that we must accept, tanggapin natin ang mental struggle. Totoo yan. Hindi yan haka-haka. Amen? Hindi yan sinyalis ng kahinaan. Hindi natin pwedeng sabihin, kaya depressed, it's a lack of faith, it's a lack of prayer. It's a real medical condition. And we should accept that reality. Tulungan natin sila to get through this struggle. And I thank you, the global family of this church, because you have helped me go through these mental struggles that I faced many years ago. And I acknowledge na depression could be a result of a spiritual thing, but most of the time, yung maghanap tayo ng treatment, maghanap tayo ng tulong, pumunta tayo sa mga professionals, sa mga doctors, is the most spiritual thing that you could do. Sinasabi na iba, Pastor, parang hindi naman sa akin yung topic na to kasi hindi naman ako depressed. Well, thank God you're not depressed. But somebody in your family might be.
Amen? Somebody that you know might be. Amen? So seeking help is not a sign of weakness. So if you are depressed right now, if you're struggling with anxiety and fear, do not struggle alone. God is here. God cares for you. And God cares for our mental health. In fact, mga kapatid, kung titignan nyo yung panahon natin ngayon, binibigyan na ng importansya ang mental health, ano? Parang nagiging topic na siya sa balita. Ang simbahan, dinidil na rin ang mental issues. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, bago pa ito maging cultural topic, nagmalasakit na ang Diyos sa lagay ng ating mental state. Because God already knew that the battle that we're facing is through our mind. I just want to encourage somebody today that tomorrow doesn't have to be a repeat of yesterday. Let me repeat. Tomorrow doesn't have to be a repeat of yesterday. Hindi porket nangyari sa'yo kahapon, kailangan mangyari pa rin kinabukasan. You can change your life. You can change the direction of your life by changing the way you think. Isa sa pinaka-famous illustration and famous Bible character that faced depression and suicidal thought is Elijah himself. Si Elijah, mga kapatid, after the victory in Mount Carmel, just hours after the victory. Take note of this. Just hours after victory. Ibig sabihin, naranasan niya yung isa sa pinakamatagumpay na pangyayari sa kanyang buhay, and yet, few hours later, he wants to die. Look at that. Change of... Amen. Ako lang nakaka-appreciate, okay? Sa akin lang interesting, okay? Alam mo yun, na-realize ko hindi lahat ng interesting sa akin, interesting sa inyo, so I have to adjust sometimes, kasi yung mga interesting sa inyo, hindi rin sa akin, so I acknowledge, okay? But, ang sabi ng scripture, after pinabagsak ni Elijah yung 450 prophets ni Baal, nagalit yung queen, si Jezebel. Ano sabi ni Queen Jezebel? Aba, pinabagsak mo yung 450 prophets namin? Mag-ingat ka because within 24 hours, gagawin ko sa iyo yung ginawa mo sa kanila. So may that threat. Let's follow the story in 1 Kings 19. So now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah at ang sabi niya, may the gods deal with me, be it ever severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them. Meaning, kung hindi kita mapapatay within 24 hours, may it ever be severely to me. Verse 3. And because of that threat, now imagine, threaten siya ni Jezebel na papatayin siya kung paano niyang ginawa yung pagpatay sa mga prophets. At pwede sabihin ni Elijah, teka lang, hindi mo yata napanood sa YouTube. Viral ngayon sa TikTok. Mga social pala, TikTok pala sila dyan. TikTok. Hindi pala TikTok. Tayo TikTok no? TikTok. Okay? Hindi mo ba napanood sa TikTok? Viral Yung 450 prophets were dead. Tapos ako, titreten mo, kung kaya kong gawin yun sa 450 prophets, kaya ko yung gawin sa'yo. But instead na magkaroon siya ng confidence with his past victory. Kasi minsan tayo, nakareceive na tayo ng victory, nakareceive na tayo ng healing, nakareceive na tayo ng breakthrough in the past. Minsan nakakalimutan natin na kung ginawa ng Panginoon noon, kaya niya pa rin gawin ngayon. Nag-amen kayo, pero ibig ko sabihin, nakakalimutan nyo nga. Ang lakas pa ng amen Di ba? Agree naman tayo, di ba? Kaya ang miracle minsan naghahatid ng amnesia. Kung ginawa ng Panginoon noon, kaya pa rin gawin ng Lord ngayon. Diyan kayo mag-amen. Yeah. Mali lang ang placement, okay? So anong ginawa ni Elijah? Pwede niya sabihin, teka lang, hinahamon mo ba ako? No. Ang sabi ng verse 3, Elijah was afraid and he ran for his life. Tumakbo siya palayo when he came to Beersheba in Judah. Huwag kang pupunta sa Beersheba. Okay. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. While, verse 4, he himself went on a day's journey into the wilderness. From mountain to wilderness. From mountaintop to valley low. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that his enemy will die. No. He prayed that he might die. Pwede siyang manalangin kung paanong nanalangin siya few hours ago na mamatay yung kanyang mga kaaway. And yet, ang sabi niya, Lord, take my life. I've had enough, Lord. Take my life. I'm no better than my ancestors. What a prayer. Pinapanalangin niya sa Lord, Lord, alam kong ikaw ang life giver. But this time, I want you to be a life taker. Kuhanin mo na ang buhay ko. I've had enough. He's just so tired. Ano sabi niya? Suko na ako. Wala na akong nakikitang pag-asa. This threat is my end. Lord, take my life. I'm no better than my ancestors. Verse 5.
Then he lay down under the bush and fell asleep. Nararanasan niyo minsan yun? Yung pagkatapos niyong umiyak, nakatulog kayo? Ang dami niyong drama kay Lord, Lord. Sabi ko sa inyo, entertaining din yung Bible eh. Kaysa sa Korean novelang pinapanood natin, okay? So he was asleep, and all at once, the Bible says, all at once, immediately, the Bible says, immediately an angel touched him and said, get up and eat. Now notice, nagtadrama-drama siya, Lord, take my life, I've had enough. Nakatulog siya. Ginising siya ng anghel, sabi niya, bangon! Ano na naman yung drama-drama mo? Kulang ka sa prayer. Kulang ka sa worship. Magsimba ka nga. Ilang chapters ba binabasa mo araw-araw? Gawin mo dalawa, gawin mo dalawa. Dagdagan mo. Hindi. Ang sabi ng angel, bumangon ka at kumain. Because sometimes, bago mo gamutin ang isip, gamutin mo muna ang sikmura. Sabi mo nga sa katabi mo, baka gutom lang yan. Get up and eat. Verse 6. So he looked around, and there by his head was some bread, baked over hot coals and a jar of water. Grabe, yung chef niya, angel pa. Yung baker niya, angel pa. So ang ginawa niya, he ate and drank, and he lay down again. Kain tulog lang, ano? Then verse 7, the angel of the Lord came back a second time and touched him again. Get up and eat, for the journey is too much for you. Ano sinasabi ng angel? Bangon, kain ka uli. I know you've been overwhelmed. I know you are tired. You know what? God knows exactly what you are going through. Alam ng Diyos that you are tired, and God is not permitting you to rest. Kung pagod ka, magpahinga. Walang mali. Just don't quit. Do not quit until you're done. Hanggat hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Just keep pressing forward and continue. The best days of your life is ahead of you, not behind you. It's in the next weeks and the next months to come. Huwag kang susuko, kapatid. Get up, bangon, and eat. So verse 8. So he got up for the second time and ate and drank, strengthened by that food. And then he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. And there he went into the cave and spent the night. What's this? Because of the food, he was strengthened. Minsan, ang mga mental struggles natin, ang madalas ang laging solution natin, spiritual solutions. But sometimes, hindi natin dapat i-discredit ang natural remedy, ang natural solution, kumain. Because you know what, when I've gone through this, napanalangin ko rin yung sinasabi ni Elijah, Lord, I've had enough. Take my life. Pagod na po ako. Suko na po ako. Gusto ko na pong bawiin ang aking buhay. Lord, kunin mo na ako. Pero alam nyo, na-realize ko years after that, nung napagtagumpayan ko na, tinatanong ko sa sarili ko, nung time na yon, na sinasabi kong gusto ko nang bawiin ng Lord ang buhay ko, gusto ko na ba talagang mamatay at that time? You know what? Na-realize ko, hindi ko talaga gusto mamatay. Ang gusto ko lang, mawala yung sakit na nararamdaman ko. And God knows it exactly. Alam ng Diyos na hindi patapos ang purpose niya sa buhay mo. Amen. Sabi ni Elijah, Lord, take my life. Sabi ng Lord, okay. Okay, boom. Sino sa inyo nagpapasalamat, hindi lahat ng prayer niyo tinutupad ng Lord? Amen? Bakit? Amen? Because sometimes mayroong mga natural remedy. May mga natural things na binibigay ng Lord as a solution for us. Amen? Minsan gagamit ang Lord ng doktor for you to get well. Kung magre-reseta sila ng mental health medicines, take it. Kung may magre-reseta sila ng antidepressants, take it. Kasi hindi natin maiaalis ang katotohanan, mga kapatid, na may mga mental illness na hindi demonic attack at hindi spiritual attack. May mga mental illness talaga not because of chemical imbalance. At para ma-balance yung imbalance, kailangan ng medication. So kung niresitahan ka ng doktor na mag-medicate ka, mag-medicate ka. Lalo yung mga sakit na schizophrenia, yung mga hallucination, they lose touch of reality. Talagang matagalan ng proseso niyan. Amen? So may mga natural solution. But we have to understand as well na oo, ginagamit ng Lord ang doktor, pero si Lord pa rin ang great physician. Na hindi lang tayo nakadepende sa doktor o sa gamot, kundi nakadepende tayo sa authority at kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. And sometimes kailangan mo lang better friends, better sleep, better schedule. Start with your stomach before you deal with your brain. Sometimes you start with your sleep. Mas mahabang tulog para mas mahabang buhay. O kaya naman magpa-araw ng konti. Baka naman 3 taon ka nang hindi naaarawan.
Dahil sa takot mong mangitim. Nasa bahay ka na nga lang, nagsa-sunblock ka pa, SPF 70. Alam niyo yung kawalan ng exposure natin sa vitamin D o sa araw, sabi ng mga doktor to. Di ba? It can impact your mood. Yung serotonin will help you, mga kapatid. Hindi ko sinasabing ito lang ang solusyon, pero ang sinasabi ko lang, katulad ng dinil ng Panginoon kay Elijah, inuna niya sa physical solution, sa natural remedy. But we cannot deny the fact na merong spiritual solution. Ano ang spiritual solution? Ephesians chapter 6 verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers, against authority, against cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. What am I saying, mga kapatid? You have to accept also the reality na oo, may natural solution, may mga natural factors kung bakit tayo dumadanas ng takot, ng doubts, ng fear, ng shame, ng anxiety, or ng depression. Pero kailangan mo ring ma-realize na ginagawa ni Satan ang lahat para wasakin ang iyong sanity at mawala ka sa katinuan upang hindi ka magkaroon ng sound mind and sensible judgment. Let me just say this to you. This is war. Nasa gera tayo ng pakikipaglaban sa ating kapayapaan. Let me repeat. We are on a war. Kailangan tayong makipaglaban upang yung ating kapayapaan ay ma-regain natin. Fight for your peace. Reclaim your authority. Regain your authority. Iparedeem natin sa Panginoon yung bagay na talagang sa atin na at binigay na ng Panginoon sa atin. We have to challenge our mindset and think about what we are thinking about and mind our mind so that we can have this victory that God already bled and died for para sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Because what we think will determine how you live. Napakahalaga po ng takbo ng ating isipan. Napakahalaga na meron ka pa rin pag-asa na may magagawa pa rin ang Panginoon sa kabila ng anumang sitwasyon. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi lahat ng pumapasok sa isip mo kailangan mong isipin. You can choose your thoughts. What a good news! What a good news! Wow! I can choose my thoughts. Pwede kong isipin kung ano yung mamamalagi sa aking kaisipan. I will regain the authority na binigay ng Panginoon sa aking isip. Pinapasok ko sila pero may authority kang palabasin din sila. It's yours. Sometimes it's a process to regain it, but it's yours. Di ba magandang balita yon? It's a good news. It's yours. At dahil sa iyo siya, may authority ka para palayasin niyo. Amen. Huwag mong sukuan kahit mahaba ang proseso. Huwag mong sukuan kahit it will take months and years. Amen. You have to have a made up mind na hindi ako susuko hanggat hindi ko nare-regain yung authority na ibinigay ng Panginoon para sa akin. Bakit? Namatay si Kristo. Naghirap si Kristo para maranasan natin yung buhay na pinagbayaran niya para sa atin. At dahil si Jesus Christ ay muling nabuhay, we have an assurance, we have a receipt na anumang bagay na ibinigay ng Lord, pwede mong maranasan sa iyong buhay. Colossians 3 verse 1 to 3, since you have been raised with Christ, set your hearts on things above where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life right now is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Whoa, what a verse. Wow, what a verse. Set your minds. Pag sinabing set your minds, maging intentional ka. Kung paano mo sineset ang alarm clock. Kasi hindi kusang tutunog ang alarm clock at gigisingin ka. You have to set it. You have to make a decision. You have to be very intentional. The same thing with your mind. Hindi siya automatic na mag-iisip ng positive for you. You have to set your minds on things above. Ano sinasabi ni Apostle Paul? Kailangan mamatay. Whatever belongs to your earthly nature. Ano mang bagay na belong sa iyong laman at flesh, kailangan siya mamatay so that what is spiritual and eternal will conquer it. Set your minds on things above, not on earthly things. Napansin niyo mga kapatid, grabe yung gustong gawin ng Panginoon sa atin. Because sometimes mga kapatid, ang simbahan nakafocus na tayo sa behavior modification, external modification. Pero pansinin niyo ang gospel. Ang main thrust ng gospel is not to change your outside, your external, your behavior. He wants to transform your minds and He wants to transform your heart. Ang business ng gospel is heart transformation. Ako lang masaya doon. Hallelujah! Because Jesus came not just to fix what is external, but to fix what is internal. We all need the grace of God for us to experience the victory in our lives. Lagi natin kinakanta ang victory. Gumawa pa tayo ng tula about victory. Gumawa tayo ng kanta about victory. We sing about victory. Pero marami sa atin, we never experience victory. Naman tanong, matagumpay na ba tayo?
Yes. Ba't di natin nararanasan? We have to come to the Lord and say, Lord, I want to experience the victory that you have bled and died for. Para sa akin. I need your grace. I cannot do it on my own. I need your grace. Because the absence of God's grace is the absence of victory. Without grace, you will never experience victory. Amen? 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 Set your minds on things above. On the natural, ang gugustuhin niya is bagay na earthly, temporal. But you can change that. You can control it and say, don't think about such things. Think about what is true, what is honorable, what is trustworthy. Think about such things. Ang isipin mo, yung bagay na eternal. Mahalin mo ang Diyos. Pwede mo utusan ang isip mo. You can command that. You have the authority. Ano sabi ng Matthew 22? Love the Lord with all your mind. Mahalin mo ang Diyos ng buong kaisipan. Paano mo mamahalin kung alipin? Paano mo mamahalin ang Diyos kung alipin ang iyong kaisipan ng kaaway? That's why today, naniniwala ako God will set you free. So before we press on, as we close this, let me just ask you a question. How are you feeling? Kamusta ka? No, really. Sagot kayo. Because nasanay tayo na yung kamusta ka, naging rhetorical question. Pansinin nyo, kamusta ka? Tapos lilipat ka na kagad. Ikaw, kamusta ka? Oh, ikaw, kamusta ka? Hindi mo na pinasagot eh. Tinanong mo lang pero hindi mo pinasagot. Di ba? So nasanay na tayo na gano'n. Kaya pag tinatanong tayong kamusta ka, naging rhetorical question na siya. So my question to you right now is this. How are you? How are you feeling? Are you emotionally tired? Emotionally drained? Burned out or tired? Ano nakikita ko ngayon, some of you are trying really hard na makinig. Pero talagang inaanto kayo. Kasi pagod ka talaga eh. And I thank you for trying. But some of you are really tired. Marami sa atin talaga pagod eh. Marami sa atin burnout. You are tired dahil sa paulit-ulit na financial struggle na ilang taon nyo nang pinagdadaanan. Some of you are really tired mga kapatid dahil sa mga anak mo hindi ka na makatulog na maayos. Some of you are really tired. No? Nung bata pa sila, hindi ka na makatulog. Ngayon, hindi ka pa rin pinapatulog nung nagbimbinat at dalaga na sila kasi hindi sila umuwi ng tama. Alas 2 na, nasa labas pa rin. Uwi ba yan naman tinong dalaga? Pag si nanay naman guminik, uwi ba yan naman tinong nanay? Pero some of you are really tired. Paulit-ulit na lang yung away ninyo mag-asawa. You're trying to fight for your marriage. You're trying to fight for your future. But you're just tired. Marami sa atin pagod na bago pa dumating ang COVID. And even pastors are tired. But most of the time, ang pagkapagod natin is a result of our focus. Si Martha and Mary, nung dumating ang ating Panginoong Hesus sa kanilang bahay, si Martha, naging busy siya sa paghahanda ng pagkain para kay Jesus. Si Mary, nakaupo at nakikinig sa ating Panginoong Hesus. Sabi ni Martha, Lord, hindi mo ba papagalitan yung kapatid ko? May mga ganyan ba kayong mga kapatid? Yung nananahimik ka, tapos sabihin, Nayo, nanonood lang siya. Ako kanina pa. Hello, Martha. Okay? Sabi ni Martha, hindi niyo po ba sasawihin si Mary? Hindi niyo po ba siya pwedeng utusan na tulungan ako? Ang sabi ni Lord sa kanya, Martha, Martha, you are worried and troubled about so many things. But one thing is necessary. And Mary chose what is necessary. Ano sinasabi ni Jesus? Listening to me is more important than food preparation. Pero napansin niyo ba? Hindi ni-rebuke ni Jesus yung kanyang ginagawa at yung kanyang business. Hindi ni-rebuke ni Jesus yung kanyang external na ginagawa. No. Ang sabi ni Jesus, you are troubled internal and worried about many things. That what is happening on the outside is a reflection of what's really happening on the inside. You're troubled. You are worried. You are tired about everything. Hindi yan ang kalooban ng Lord sa iyo. Gusto ng Lord na ikaw ay maging malaya. Gusto ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng sound mind, hindi foolish mind, hindi sick mind, hindi weak mind, kundi sound mind.
And even Apostle John said in 3 John chapter 2, "Dear friends, mga kaibigan, I hope all is well with you, that you are as healthy in body as you are strong in the spirit." Everybody say, all is well. Ang all is well, mga kapatid, ay galing sa Greek word ng three idios. Okay. All is well. Okay. Ang all is well is from the Greek word whole, buo. Ang ibig sabihin, nothing broken, nothing missing. Ano sinasabi doon? Kung yun ang definition ng all is well, ano sinasabi ni Apostle John? Dear friends, GSMNB Global Family, I hope nothing is broken and nothing is missing in your life. That you are as healthy in your body as you are strong in your spirit. Kung ikaw ay natrap sa iyong self-destructive pattern, God wants you to be whole. Gusto ng Lord na lumaya ka, kapatid. Baguhin mo ang takbo at direksyon ng iyong kaisipan. Elevate the way you think about yourself. Amen. Huwag mo masyadong ibit ang iyong sarili. Huwag masyadong maliit ang tingin mo sa iyong sarili. Elevate the way you think about yourself. You have the power to choose about the outcome of your life. And today, I believe ang kalooban ng Panginoon is for us to experience a sound mind and a restored soul. Na i-restore ng Panginoon ang ating kaisipan. Na hindi tayo mag-focus sa mga bagay that worries us, that troubles us. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, don't let your hearts be troubled. Don't allow it to be afraid. Because Jesus already overcame the world. Nagtagumpay na ang Panginoon. Huwag mong hayaan na manatili ka sa pagkatalo at pagkabagsak. You have the power to choose. You have to reclaim and regain your authority. Fight for your peace. The battle between your ears is the battle that there is an assurance that you can overcome. Yan yung isa sa mga battle na pagdadaanan mo na sigurado ka nang magtatagumpay if you will just choose to fight. Possess your possession and reclaim what is yours. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He restores, everybody say, He restores my soul. When the Lord is your shepherd, you will not lack. You will not lack healing. You will not lack of anything. Amen? He makes me lie down. He makes me rest. He makes me lie down. Kasi minsan pag ayaw mo magpahinga, God will make you lie down. Gusto niyo pa po bang i-make you kayo ni Lord? He make you lie down in green pastures. He leads you beside still waters. He restores my soul. And then, He leads me into the paths of righteousness for His name's sake. So in order for us to walk in the righteousness, we have to have a restored soul first. Pag restore ang kaluluwa, you will walk in the paths of righteousness for His name's sake. Wow! Wow! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kung kilala niyo po yung katabi niyo, sabihin mo sa kanya, I pray that all is well with you. Nothing missing, nothing broken. Reclaim the authority. Ang sabi ni Jesus Christ, Luke 10, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. Kaya alam niyo, ibang churches, naglalabas talaga sila ng ahas sa service nila. Kasi they believe that this is a literal translation that you can trample on snake. May mga nakilala nga ako, nakita ko pa nabalitaan ko na talaga nakagat, namatay pa. Because they take this literally, that you can trample on snakes and scorpions. But God is talking about figuratively. That whatever is trying to kill you, you have the authority to overcome. Amen? Amen? I have given you. Hallelujah. Good news ba mga kapatid na ang Diyos natin ay may kakayanan at dominion laban sa mga kaaway? Pero good news that God has given it to you. Binigay sa iyo yung same authority to trample on snakes and scorpion and to overcome, not to be defeated, to overcome all the powers of the enemy. Nothing will harm you. Nothing. All authority. Even Jesus said, all authority of heaven and on earth was given to me. All. Everybody say all. So kung na kay Jesus ang lahat ng authority, may authority pa ba si Satan? Ba't mo binibigyan? Huwag mong bigyan. Pag nagsalita siya, shut up. Shut up. Hindi yung asawa mo, ha? Satan. Si Satan.
Minsan napapagkamalan mo, may similarities, pero amen, all authority has been given to you. So practically mga kapatid, how can I practically apply this in my life? In your normal day-to-day journey, make an inventory of your mind. Tignan mo ang lahat ng laman ng iyong kaisipan. Tignan mo lahat ng pumapasok sa iyong kaisipan and challenge yourself. Why do I live like this? Why do I settle for less? Bakit itong patterns na to ay paulit-ulit na humahad lang sa akin para makapagpatuloy? Anong mga bad traits ang humahad lang sa akin? Anong mga bad habits ang aking ini-entertain for me to walk in the promises of God in my life? Make an inventory. Challenge your mindset. Anong mga thought patterns ang pinaniwalaan mo that is killing your passions right now? And continue to put all of that thought captive to obey Jesus Christ. Meaning, lahat ng squatter sa iyong kaisipan, pumasok ng walang permission, intrusive thoughts na hindi mo pinapasok, you have the authority to evict all of those. Ketrid, evict, evict. Amen? And I allow the Holy Spirit, the thoughts of Jesus Christ, the thoughts of God, to come and overshadow my mind. Gusto ko lang iwanan tong verse na ito sa inyo mga kapatid sa Philippians 4. Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all that He has done. And then, wow, pag natapos mo na yung pag-worry at binanggit mo na sa Panginoon ang iyong pasasalamat, tsaka mo lang mararanasan, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart. His peace will guard your minds as you live in Christ Jesus. What I love about the peace of God is that the peace that God is giving us, the peace that surpasses all understanding, if I can put it in a layman's term, that is the peace that doesn't make sense. Nahihirapan ka na, pero may kapayapaan. May mga challenges, may mga enemy, pero may kapayapaan. Don't worry. Instead of channeling your energy sa pag-worry, pray. Pray. Labanan mo ang worry, ang fear, ang doubt, ang shame, ang depression. Labanan mo, hindi ng pagmumukmok. Labanan mo ng pagluhod. And pray to the Lord. Lord, I entrust everything into your hands. And I'm kneeling my knees before you to acknowledge without you, I am nothing. Ano sabi ng scripture? When you do that, the peace that surpasses all understanding will come upon you. And what? And ay, nakalimutan nyo na. And guard your heart. The peace will come in, and it will guard every intruder in your heart. Wag ka dito. Wag ka dito. I'm the guard. I am here to protect. What a wonderful picture, mga kapatid, of what Jesus can do. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Hallelujah!